magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak. So, in the book of John chapter 14 verse 21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Amen. So, kinakabahan ko sa relax lang. Mahal tayo ng ating Panginoon, ngunit kinasusuklaman niya ang kasalanan. Sabi sa the book of John chapter 8, may isang babae na nahuli sa pangangulod niya at sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babaeng ito nahuling nangangalod niya. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng ito tulad niya ay dapat patuhin hanggang sa mamatay. So, nakikinig lang ang ating Panginoon Jesus sa bawat opinyon nila. Sumulat siya sa lupa. So, nakikinig lang ating Panginoon pero walang panghuhusga. Amen. So, dahil paulit-ulit nilang tinatanong sa ating Panginoon, tumayo siya at ang sabi lang sa taga-Pariseo, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ay siya ang maunang bumato sa kanya. So, walang bumato kasi lahat sila may kasalanan. Lahat tayo may kasalanan kaya wala tayong karapatan humusga sa ating kapwa. Amen. So, at nang marinig nilang sinabi ng ating Panginoon Jesus ay sa isa silang nagsisialisan. Dalawa na lang sila natira sa ilo. Si Jesus at ang babae na nangangalo niya. Mahal niya ang makasalanan. Tinatanong ni Jesus yung babae, nasaan sila? May humatol ba sa'yo? At ang sinabi ng babae, wala po. Hindi rin kita hahatulan, pero huwag ka na muling magkasala pa. So, yun nga po yung yun nga po yung pagkabasa ko kasi yan talagang nandun yung pagmamahal ng ating Panginoon, yung compassion niya, yung humbleness niya. So, yun na, ibinawarningan niya tayo na huwag nang magkasala pa. So, ngayon, at ang yung nandun yung kabutihan, yung ating Panginoon, talagang masasabi natin na nandun yung puno ng pagmamahal niya at talagang handa siyang magpatawad sa atin. At kung tatalikuran natin ang ating mga kasalanan at sumama sa Kanya, talagang papatawarin niya tayo, pero ulit-ulit na, Amen. Yes. yun ang nakakatakot. Yung sumunod tayo sa Kanya, tapos yung isa nating paa nandun sa kabilang yes, sa mundo. So, yun nga, kapag tumalikod na tayo, talagang isuko natin ang lahat sa Kanya. Amen. Sabi dito sa paghatol sa kapwa, sa Mateo chapter 7 verse 1, huwag kayong humatol ng kayong hindi hatulan, sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. So, kung paano hindi niya hinusgahan yung babae, sino tayo para manghusga sa ating kapwa. Amen? So, yun nga, dapat natin siyang sundin. Dapat na siyang gayahin kung paano siya nagpapakita ng mga kabutihan. So, yung utos ng ating Panginoon, love your enemy. So, ito kasi, nung bago kong nabasa yung love your enemy, parang yung mahirap mahalin yung taong nananakit sa'yo. Pero mahal mo yung Panginoon. Pero minsan, kinu-question din yung Panginoon na, but why, Lord?
paano na, yung sinasabi niyang love your enemy, yun yung mahirap mahalin yung taong nananakit sa'yo Parang may pinag-ano na. Ay, pamuga. Totoo yan. Yun yung utos sa ating Panginoon, di ba? So, yun nga, yung mga mahal natin sa buhay, yung sinasaktan ka, yung nag-spreading ng mga gossiping, yung mga fake news, yung about sa'yo. So, dahil, mahirap magpatawad then alalahanin din natin alalahanin din natin yung mga kasalanan din natin na meron tayong nagawa na kung nagkasala na natin, dadagdagan pa ba yung mga kasalanan natin? So, yun nga po, yung kaya mas mabuti na ipag-pray na lang. Yes, ipag-pray na lang yun, kasi yung Holy Spirit na yung magtrabaho. Amen. Number 1, repent. Pagsisisi. So, yun nga po. Sabi niya sa John chapter 3 verse 3, walang sino mang makakalanas sa paghahari ng Diyos maliban sa ipanganak siyang muli. So kung tayo ay born again na, magbubuhay na tayo mga kapatid. Kasi mahirap na, hindi natin alam yung mabuhay ba tayo bukas. Walang nakakaalam. Kaya habang nabubuhay tayo, dapat yung tumalik na ba, yung isuko na sa Kanya para paghandaan, di ba? Paghandaan natin yung natin. So, sabi nga, walang sino makakapasok sa kalian ng Diyos maliban ang sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. So, in 1 Thessalonica, chapter 4:7, tinawag tayo ng Diyos para mabuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. So, yun ang sharing na kasi wala na tayong oras. 1 Thessalonica, chapter 4, verse 7.